Sa pagtatapos ng 2025, dalawang malalaking survey ang lumabas para sukatin ang tiwala ng bayan sa Pangulo. At ang resulta? Nako, parang isang bansang nahati sa dalawa. Kaya ngayon, himayin natin ang mga numero para malaman kung ano ba talaga ang kwento sa likod ng tiwala at pagdududa ng mga Pilipino. Ito yung pinakapangunahing tanong na sasagutin natin. At alam nyo, kahit mukhang simpleng tanong lang, yung isisiwalat ng datos, medyo komplikado. Kasi ang ipapakita nito ay isang kwento ng matinding pagkakahati-hati. Okay, simulan natin sa pinakasummary ng lahat. Prangkahan na. Ang sinasabi ng datos, malinaw. Pagdating ng dulo ng taon, mas marami na talagang Pilipino ang hindi nagtitiwala sa Pangulo kumpara sa mga naniniwala pa rin sa kanya. Teka, bago tayo lumalim, importante to para masundan natin lahat. Ano ba tong net trust rating? Simple lang yan. Kinukuha mo lang yung porsyento ng mga taong nagtitiwala, tapos ibabawas mo yung porsyento ng mga hindi nagtitiwala. Yung numerong lalabas, yun ang magsasabi sa atin kung positive ba, negative, o tabla lang ang sentimento ng bayan. Gets? Okay, so handa na ba kayo? Tara't silipin na natin ang mga national numbers. Ano ba ang sinasabi ng buong Pilipinas? Tingnan nyo to. Ayon sa SWS noong Nobyembre, nasa -3 or neutral pa. Okay, medyo tabla lang. Pero isang buwan lang ang lumipas, naging -15 na or poor sa survey ng Pulse Asia. Ang linaw ng trend, di ba? Pababa talaga ang tiwala nationwide. Pero alam nyo, dito na talaga nagiging sobrang interesting ng kwento. Kasi yung national average, isang bagay yan. Pero pag hinimay na natin per region, dito nyo makikita yung grabe ang lalim ng pagkakahati-hati. Dito talaga lumalabas yung tunay na polarisasyon. At heto na ang datos mula sa Pulse Asia. Tingnan nyo yung agwat ha. Sa Balance Luzon, ang lakas pa rin ng suporta. +22. Solid. Pero tingnan nyo yung kabilang dulo. Mindanao. Bumagsak sa -59. Diyos ko, isipin nyo yun. 71% sa Mindanao. Nagsabing hindi sila nagtitiwala. Parang dalawang magkaibang bansa na ang pinag-uusapan natin dito. Ayan, +22. Yan yung numero sa Balance Luzon. Masasabi nating ito na lang yung natitirang baluarte ng suporta para sa Pangulo. Tapos, kabaliktaran, -59. Yan naman ang numero sa Mindanao. Itong paghahating ito, itong agwat na to, ito yung nagpapakita ng isang napakalalim na bitak sa politika ng bansa natin. At baka isipin nyo, baka sa Pulse Asia lang yan. Well, hindi po. Dahil yung survey ng SWS noong Nobyembre, kinonfirma rin yung eksaktong parehong pattern. Parehong-pareho yung kwento ng pagkakahati ng mga rehiyon. At sa datos naman ng SWS, mas matindi pa pala. Halos pareho pa rin yung Balance Luzon sa +19. Pero sa Mindanao, grabe, umabot sa 85% ang nagsabing little trust sila. 85%? Kaya naman bumagsak talaga sa record low yung rating doon. At para lang mag-idea tayo kung gaano kasama ang rating na yon, may special term ang SWS para sa mga net trust rating na -70 o mas mababa pa. Ang tawag nila diyan, execrable. Sa Tagalog, parang kasuklam-suklam na. Yun na yung pinaka-extreme na level ng kawalan ng tiwala ng publiko. -73. Execrable. Yan ang naging final score kumbaga sa Mindanao. Grabe! Hindi na to simpleng di kami sang-ayon. Malawakang pagtutol na to mula sa isang buong rehiyon ng Pilipinas. So ang tanong ngayon, bakit ganito yung mga numero? Ano ba yung mga isyong nasa likod ng lahat ng to? Yon ang aalamin natin ngayon. At heto na, lumalabas na dalawang issue talaga ang pinakamabigat para sa mga Pilipino. Una, inflation o yung pagtaas ng presyo ng bilihin, problema yan para sa 59%. Pangalawa, korupsyon na alalahanin naman ng 48%. Ito yung mga tinatawag na pocketbook issues, di ba? Yung mga isyung direktang tumatama sa bulsa, sa hapaggain at sa pang-araw-araw na buhay. At madalas, dito talaga nakabase ang tiwala o pagdududa natin sa gobyerno. Pero, teka, hindi pa dyan nagtatapos yung kwento. Kasi hindi lang naman trust and distrust ang meron. May isa pang napakahalagang grupo na kailangan nating pansinin. Sila yung mga undecided. 21%. Imagine, ganyan karami ang mga Pilipino na hindi pa sigurado. Hindi sila trust, pero hindi rin sila distrust. Nasa gitna lang sila. Ibig sabihin yan, isa sa bawat 5 Pilipino
nasa wait-and-see mode. Sila yung tahimik lang na nagmamasid, tinitimbang kung paano pa talaga aaksyonan ng gobyerno yung mga problema tulad ng inflation at korupsyon. At alam nyo, sila ang posibleng magdikta kung saan pupunta ang politika ng bansa sa mga susunod na panahon. Kaya dito natin iiwan ang tanong. Sa isang bansang kitang-kita nating nahahati, sa isang bansa kung saan magkaiba ang pulso ng Luzon at Mindanao, saan kaya papanig itong 21% na tahimik na nagmamasid? Ang sagot sa tanong na yan, baka yun na rin ang maging sagot sa kung ano ang magiging kinabukasan ng ating bansa.